ng sasakyan. Aha! Ngunit punong-puno ang bawat bus na madaan. Aha! Kung masakay ka man, Wala nang bus. ang sa pintuan, buhay pa Wala nang bus, wala nang bumibiyahe. talagang ganyan. Hindi bumabiyahe man, wala na aircon. Makati o Cubao, Caloocan. Hoy, meron akong sasabihin po sa inyo. Ito po, ang sasabihin ko po sa inyo ay dapat po ninyong isumbong sa kinauukulan kapag may nangyari sa inyong ganire. Okay? Okay, meron ho mga reports. Okay. Meron ho mga reports. Hindi lang ito hindi lang ito TNVS Hindi lang ito mga FX o mga utility van, mga UV Express. Ang report po ay hindi sila nagbibigay ng 20% discount dito sa mga estudyante at mga senior citizen. Ang sabi nila, tsaka na yung discount, ang mahal-mahal ng gasolina. Hirap ng buhay, kakaway-kaway, di Hindi ho pwedeng ganon. Wala hong ganon. Bawal po yun. Magsumbong po tayo. Takutin ninyo. Kunan ninyo ng video. Tapos kunin nyo yung picture, yung plate number at body number ng sasakyan. Tapos po, i-report natin o i-report mo sa LTO, LTFRB o maski sa pulis. Bawal ho yun. Kailangan ang discount ay discount. Marami hong nagre-reklamo, maski sa social media, tingnan nyo ho, yung mga kababayan natin nagre-reklamo, hindi binibigyan ng discount ng mga driver dahil ang taas daw ng gasolina. Mukong talaga itong mga to, no? Naman, mga batang yan ay nag-aaral. Tapos yung mga senior citizen, isa lang ang sasabihin sa'yo ng senior citizen, tatanda ka rin. Tatanda ka rin at kung hindi ka binigyan ng discount, magagalit ka rin. Dahil tatanda ka rin. Huwag ganon. Hindi ko nila lahat Hindi lahat Pero may mga driver na ayaw magbigay ng discount dahil sa taas daw ng gasolina. Wala akong kinalaman yun doon. Magbigay ho kayo, magbigay. Batas po yan. Sumbong natin kay Sumbong natin kay Attorney Romy Mac, tagapagtanggol ng karapatan ng mga senior citizen. Hindi ho pwede, magbigay ho kayo. At kung hindi kayo bigyan, magsumbong kayo. Para hindi na uulit. Para ipatawag ng LTFRB. Diba? Ayan siya, yung mga pinatatawag ng mga LTFRB, yung mga ganyan na mga driver at saka yung mga nagwawala. 'Di ba? Yung mga nagwawala, mga road rage. Teka nga pala. 'Di ba si Governor Daniel Fernando nagwala daw sa NLEX? Pinatawag ba ng LTFRB? Sabay ganun. Galit sa akin si Gov. Kasi kung totoo yung balita na nagkaroon ng ganong komosyon dahil mainit ang ulo ng sino man, dapat kung nasa ilalim ni Gov yun, dapat yun pinatatawag. Or kung si Gov mismo. Hindi tayo sigurado. Alam nyo naman pagkaraniwang mga Pilipino nag-road rage, pinatatawag, tinatanggalan ng lisensya. Hindi ba? Dapat pa, kahit na kilalang tao yan, dapat pinatatawag yan. Para maging magandang halimbawa. Tulad na rin ng mga driver na hindi nagbibigay ng discount. Pag pinatawag kayo at pinatawag kayo ng parusa na suspension, nako, magandang halimbawa yan doon sa mga driver na hindi sumusunod sa discount. Bad yun! Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin tayo sa DWIC News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo kanilang mga TV. Aliu Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako, ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, wala pa
Wala pang nakikitang dahilan ng Malacanang para ikonsidera ang panawagang magdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Emergency para makontrol ng pamahalaan ng oil industry at paggalaw ng presyo ng petrolyo. Sinabi ni Palace Press Officer si Auntie Claire Castro na ito ay dahil aktibo ang pakikipag-usap ng Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin sa mga kumpanya ng langis. Ginawa ni Yuse Castro ang pahayag matapos imungkahi ni House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Mendoza ang pagdedeklara ng State of National Emergency para makontrol ng pamahalaan ang presyohan ng langis sa harap na nagpapatuloy na gera sa Middle East. Binigyan din ng Palace official na ginagabayan ngayon ng DOE ang mga oil companies kaya kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon at walang rason para magdeklara ng State of National Emergency. Ipinunto naman ni Yusek Castro ang pagbabalangkas ngayon ng Kongreso sa panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na magbawas o magsuspinde ng excise tax o dagdag buwis sa... Hindi. Magbabawas o magsuspinde ng excise tax o dagdag... Anong dagdag? Dadagdagan na naman. Hindi. Oo, magsuspinde ng excise tax. Ronda Pilipinas. Samantala, dumistansya ang Malacanang mula sa mga panawagang ipawalang bisa ang umiiral na oil deregulation law para mabigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng langis sa panahong may krisis at mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Sabi ho ng DOE, wala hong krisis sa langis Parang sila na lang yata hindi nakakaalam na may krisis tayo sa langis. Sila nagsabi. Tignan nyo, basahin nyo sa social media. Binigyan din ni Palace sa Press Officer Claire Castro na nasa kamay ng Kongreso ang pag-aaral sa mga panawagan para malaman kung ikagaganda ba ng sitwasyon ng bansa ang pag-repeal sa batas. Bukas naman anya ang Pangulo na suportahan ang panukala kung magtitiyak ito ng mas magandang estado para sa bawat Pilipino. Sa ilalim ng Oil Deregulation Law, eksklusibo ang kapangyarihan ng mga kumpanya ng langis na mag-adjust ng kanilang presyo nang hindi nangangailangan ng approval o basbas mula sa gobyerno. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Pagbigyan mo lang ako dito, engineer, Pagbigyan mo lang ako. May gusto lang akong ipunto din, Ang trabaho ng bawat ahensya ng gobyerno, hindi na, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Ang trabaho ng Department of Energy ay tiyakin na may supply tayo. Tama? Okay. Yung banggera nangyari lang kahapon. Kasi ngayon lang sila humahanap ng ibang taga-supply Hindi ba? Matagal na ho yung chismis na. Chismis pa lang. Dapat proactive tayo. Chismis pa lang. Parang Marites Stone. Ganito, Marites Stone. Parang yung mga chismosa. Ganito. Paano kung magkaroon ng gera? Dapat makahanap na tayo ng ibang magsusupply. Diba? Dapat pag-aralan na natin. Dapat makipag-usap na tayo. Dapat makipag-meeting na tayo. Dapat nakikipag-negotiate na tayo. Kasi pag dumating yung panahon na yun, naka-ready tayo. Ay hindi. Ngayon may krisis tayo, saka sila nakikipag-meeting. Kung ako yung bansa na maraming langis, magbibigay ba ako ng mura? May krisis. Pero kung nakipag-usap ka sa akin last year pa, at meron kang tansya na mangyayari ito, kaya nga nilalagay ka dyan sa secretary, kasi yung mismong industriya, alam mo, pinag-aralan mo, dyan ka galing. Hindi mo na kailangan manghula-hula o mag-aral-aral ng malaliman research. Alam mo na kasi galing ka dyan sa industriya na yan. Di ba? Kumbaga, hindi ka lang dapat ngayon nakikipag-usap kung kailan may krisis. Dapat nakipag-usap ka noon pa, may chismis pa lang. Ngayon, kung hindi natuloy yung gera at meron ka ng negotiation sa ibang bansa, better. Hindi ba? 1 minute lang. Tama na yun. Tama na. Okay na yan. Bukas ulit. Okay. Tagap tayo ng isang report. 1 minute lang yun. 1 minute.
Matatag na presyo at sapat na supply ng pagkain tiniyak ni Pangulong BBM. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling normal ang presyo at supply ng pagkain sa bansa sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Kasunod ng isinagawang inspeksyon sa mga pamilihan, sinabi ng Pangulo na sapat ang supply ng bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa mga vendor na hindi raw nagtataas ng presyo at umiwas sa pananamantala. Ayon pa sa Pangulo, patuloy ang ginagawang monitoring ng pamahalaan upang mapanatili ang kasalukuyang presyo ng mga bilihin. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Report ba tayo ulit? Nandiyan may isa ba? O mag-weather muna tayo. Weather muna tayo para alamin natin kung mainit sa mga susunod na na panahon. Kayo talaga. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Unti-unti nang nararamdaman ang pagtaas ng temperatura sa ating bansa. Nagtataasan pa rin ba o na rin ba ang mga heat indexes? Aba, indexes ah. Heat Indexes index temperatures. Alamin natin sa live weather report ni Daryl Justin. Oy, good morning sa mga nagbabalak ng kanilang summer. Marami na nagpaplano ng mga getaway nila. Tsaka naman, kung ano Ako feeling ko wala. Oh, feeling mo wala. Hindi naman wala, kundi bawas. Hindi ganun karami. Hindi ganun karami. Nako, maapektuhan ng turismo natin. Lahat yan, ha? Apektado. Ultimo pagkain, ultimo hotel yung hotel room, lahat yan. Why? Because of the gasolina. Lahat yan apektado. Maniwala ka sa akin. Sabi ko nga yung umiinom ako ng kape, di ba? May dagdag na 10 piso. Sabi niya, bakit nadagdagan ng presyo ng kape ko? Mataas na ho ng gasolina eh. Sino may sabi sa lagyan mo ng gasolina yung kape ko? Dapat tinanong mo, ano bang kape mo? Barista drink. Ano bang barista drink yan? Diesel o unleaded? Lahat talaga, automatic 'yan. Oo. Lahat 'yan, lalo pa ngayon ha, may mga staggered, 'di ba? Pagdating ng Holy Week, mas malaki pa 'yan. Sa bagay. 'Di ba? Ang sabi nga ni Pangulong Donald Trump, 3 to 4 weeks. Ang 3 to I said 3 to 4 weeks. Ayan, The war will be done by that time. Ay nako. 'di ba? Ibig sabihin nung 3 to 4 weeks ba? 3 to 4 weeks lang ang epekto? I don't think so. May lingering effect yan. I don't think so. Kung dadaan pa yan, siguro mga dalawang buwan, pinakamaiksi siguro At dyan. nagsabi pa, yung anak ng dating Supreme Leader, di ba, pinatay nga nila yung Supreme Leader. So yung anak na yung umupo, hindi pa siya tapos maghigante. Hindi pa nga na. Ano bang klaseng higante sa tingin nyo? Higante niya 24 hours lang? Ang problema dito, yung Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga Yung supply, okay lang yon. Marami talagang supply. Ang problema, yung dadaanan. Yes. Ala talaga. Kaya kailangan nating, sabi nga ng Department of Energy, magtipid-tipid na kayo. Kung hindi kailangan ng importante ang labas ninyo, huwag kayo lumabas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Huwag kayo nang lumabas. Dahil kapag kaganyan ng mga payo, wala na. Wala na. Lockdown ba gusto niyo sabihin? Yan naman tayo. Basta feeling ko, mababawa. Ako feeling ko lang. Kasi Mabawasan. kami nag-decide din kami na hindi na kami uwi ng probinsya. Lalo na ikaw, in the coming Monument Days, di ba? Malapit na. Hindi na muna. Babawasan lahat ng mga ngayon ang ginagawa ko pag may meeting ako sa labas, lalo na kahapon. Tina-timing ko na lang siya sa walang traffic kasi nagko-consume ng gasolina yung Kahit na medyo iba siya dun sa nakagawian mo schedule. Kailangan mo talagang i-adjust yung sarili mo. Tsaka yung mga Dahil sabi ng DOE, sabi ng DOE. I-adjust. Kailan sinabi? Lagi-lagi. So, isalagay muna ng ating panahon po ngayong morning na ito. Hindi pa po tayo pumapasok sa summer season, bagamat unti-unti na nga pong nararamdaman ng pag-init ng panahon sa ating bansa. May pag-iral pa rin po ng amihan o northeast monsoon na nagdadala ng maulap na papawirin at mga pag-ambon sa malaking bahagi ng Luzon, habang sa Visayas at Mindanao naman asahan ng bahagya maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at may hina mga pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng mga tinatawag nating localized thunderstorms. Ang dala-dala nating good news naman mula sa linggo ng March 16 hanggang sa katapusan na po ng buwan ng Marso, wala tayong inaasahan na LPA,
bagyo o tropical cyclone-like vortex o yung TCLV. Habang bumababa ulit ang microphone ko ng kusa, ayan, iangat ko ulit. Ayan, okay, umangat na siya. Buti, ito na lang dapat yung nagtataasan. Kasi buti pa to, bumababa mag-isa Oo, mabuti pa yan. Tingnan mo, mamaya bababa na naman yan. Oo. Yung gasolina, wala na talaga. Magandang balita yan. DOE, Bumababa. tularan nyo tong mic arm namin. Oo. Bumababa. Okay, hanggang 29 actually wala na tayong inaasahan na bagyo LPA o tropical cyclone-like vortex, and by Thursday and Friday o bukas at Biyernes, asahan po natin na unti-unti nang iiral ang mainit at maalinsangang panahon o hangin dala po ng easterly sa magsisimula yan karamihan kadalasan nangyari Mindanao, Visayas hanggang pumanig sa Luzon at sa buong bansa na po. Naku, lalo na sa Friday. Wala din babiyahe ng Friday, ha? Friday is long weekend. Walang biyahe. Kasi nung itong Sabado, pansinin niyo yung mga mall. Una, lumuwag sa EDSA. Tama. Tapos itong Sabado at Linggo, hindi ganun karami. Wala na halos. So, bahay na lang sila. Bahay na lang. Kung kaya nyo magluto bago kayo lumabas, kain muna kayo sa bahay, mas konti yung gastos di ba? Sa LPG, hindi sila magtataas sa presyo, lalo na yung regasco. Oo, lalo na. Oo. Lalo na. Hindi sila- Kausap ko na dyan si Kong Arnel T. Nabigyan niya na yung cake niya? Di ba? Salbay ka. Hindi, yung cake lang. Baka, kasi nag-birthday, di ba? Oo. Wala daw pagtaas. Ano pa? 1 month pa. Kaya. Next month pa. Buti pa sila. Alam na yung... Meron pala akong gustong linawin. Sige. Yung pagbawas po ng excise tax, hindi agad-agad yung mararamdaman yan. 1 Tama. month pa yan. 1 month pa yan. Baka 2 months pa yan. Baka Mayo pa yan. Sinasabi naman, 30 to 45 days Saka yung publication. Tama. Di ba? May publication yan Yes. Requirement ng batas yan. Oo. Akala nyo pagka napirmahan na ni Presidente, mag-expect na kayo. Hindi pa. Ito ang problema. Kailangan ibalita sa lahat muna yan. Oo. Ito ang problema, pare. Ano? 30 to 45 days, di ba? Baka tapos na yung gera. Oo. Tapos na yung gera. Saka lang mababawas. Masususpende. Pero bawi-bawi. importante, nagbawas. Ayun nga lang. Bawi. Baka tapos na yung gera. Pero may effort. May effort. Ang tawag daw doon, too late the hero. Tingnan natin. Sana binigay nyo kay Presidente kaagad at pinag-isipan nyo maigi na kaagad yan. What's taking you Kasi so si long? Presidente gusto talagang pirmahan Oo nga. Di ba? Lahat na makakaganda sa Pilipinas yung bawas. Oo. Taong bayan muna bago ang sariling interes. 3-day weather po natin. Metro Manila mula Thursday hanggang Saturday. Magiging maganda at maaliwalas ang panahon sa 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu maghalin tulad ng weather conditions. Kapansin-pansin. Hindi pala. Expect ninyo sa Sabado, Metro Manila maalipang pumalo ng 33 degrees Celsius ang temperatura. Sa Metro Cebu, 24 to 31 degrees. Sa Metro Davao naman, bagamat maganda at maliwalas sa araw ng Thursday, asahan po ang mga isolated rains and thunderstorms o mahina mga kulog at kidlat. Sa araw ng Biyernes at Sabado, ang temperatura 23 yan, 23 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating heat index check, kahit ayaw mo, wala ka ng choice, may heat index na Wala na. Ganun talaga ang buhay. meron ng pumapalo ng 41 degrees at yan po ay sa Cotabato. Yes. Grabe yan, Ina-expect na yan na magpapatuloy na yan. ulitin natin. Ano ang heat index sa Tagalog? Ang heat Ang index, heat index sa Tagalog alinsangan. Alinsangan. Tama. Alinsangan. Kung ikaw ay may alinsangan. Ganda kanta mo, mababakinggan niyo po yan sa Senior Moments. 41 degrees sa Cotabato, 39 sa Zamboanga, 38 sa Dumangas, Iloilo, 37 sa Davao City. Yang 36 na dalawang lugar na yan, alam mo, ako'y nagulat ay Cavite ay 36 degrees Celsius. Mainit-init na Nasaan ba yung isa pang 36 dyan May isa pang 36. Ayun, ang isang 36 ay dyan sa may Negros Oriental. Tapos karamihan, may 5 lugar o 8 lugar sa nalalabing bahagi ng ating Alam mo bansa. anong masarap gawin ngayon? Magpakabit ng solar. Ayun. Manawagan Tipid. tayo. Sige. Yung mga mga solar company. O tara, ex-deal tayo. Yung pala yun. Nananabaga po ron sa Pilipinas. Hindi talaga, totoo, no? Kasi ang init, magiging mainit ang araw Exact. Baka man lang, kung may extra budget kayo dyan, no? Why not? No? Oo. Pag-isipan. Kasi laki na rin. Pati Kasi may kuryente ngayon tataas. May mga installment na rin, di ba? Hulog-hulog Hulog-hulog. Hulog-hulog. Pero Pag sobra yung kuryente nyo at may battery kayo, pwede nyo ibenta sa Meralco yan. pwede? Oo. Sabi ni Manong Jo. Nag-meeting kayo ni Manong Jo, di ba? Oo, nagkape-kape kami. Ay, yun ang sinasabi ko. Ba't di mo kami Kape-kape sinama? kami. Ha? Ba't di mo kami sinama? Malayo.
Sunrise sunset ho natin. Natagpo ang tulog si Papa Jackson. At tumila ka manok kaninang alas 6:02 po yan ng umaga. Ayan. At matatagpo ang gising si Papa Jackson at lulubog ang araw. Ayun, mamayang alas 6:07 po yan ng gabi. At Matatagpuan hindi ko talaga. makakalimutan, Ah. paalala lang po, ilabas nyo na dahil 3 araw na lang po. Ayun. 3 araw na lang. Lalanganin talaga. May magbe-birthday. Ayan o, si brother. Ah. Magbe-birthday. Ito Ayos, yung magandang pahiwatig. Hinihiya niyo ako ng ganyan talaga. Ayun. Salamat po. Maraming salamat. Salamat. Thank you. Munggo. Oh. Yan ang muna. Munggo lang ba? Walang Munggo. problema, Ayan. munggo. Sagot ko na yung munggo ninyo. Galunggong. Oh. Galunggong. Oh. Mahal ba ang galunggong ngayon? Mahal? Munggo na lang. Tipid tayo. Yan ang muna aking latest weather report. Whether you like it or not, ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Malapit na ang birthday ko. Ay, tama. At malapit na rin si Papa Jack. Oo, Marinig tama. at mapanood sa DWIZ para mas maintindihan ninyo. Teka muna, yung Ayan, yung cute na countdown natin. Aha. 20, tama ba ako? 20 days? 20 ayan. days, oh. 20 days and 10 hours. Hindi ba 20 kahapon? Parang 20 rin kahapon eh. hindi ko alam. Parang 20 din yung kahapon eh. Tama ba? 20 ba? 20? Oh, April 20, 6 tama. Tama, di ba? Tama April daw. 6. Oo. Tama. April 6 ayun. Oo. Okay, para mas maintindihan po ninyo at bago magkagulo-gulo, ito po yung impormasyon. LDR Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble and fall. You're not alone, I'll walk with you on with Papa Jackson. I'll keep moving on. LDR, love discussions and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ Nationwide. Soon. Live Yan na. via satellite. Yan, buong Pilipinas yan. Oo. Domesat, domestic satellite eh. Sabi sa'yo, 19 days eh. Mali kanina. Mali kanina. Yan po, paalala. Para sa ating mga kababayan, ng love discussions and reactions, malapit na po yan with Papa Jackson. Dito po sa DWIZ. At isa pang reminder, isang reminder po ito sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag po kayong matakot. Magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph. Pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ito na yung mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ngayon tanggap po tayo ng isang report. PCSO na mahagi ng charity ba? Charity ba? At nagsagawa ng medical mission sa Lipa City, Batangas. Naritong report mula kay Angelo Bainyo. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 2,050 charitimba sa 6 na barangay sa Lipa City, Batangas bilang bahagi ng Corporate Social Responsibility Program ng ahensya. Pinangunahan ang aktibidad ni PCSO Chairperson Felix Reyes kasama si Ryan Christian Recto, kinatawan ng ika-6 na distrito ng Batangas. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga senior citizen at persons with disabilities mula sa mga barangay ng Anilao Proper, Antipolo del Sur, Anilao Laba, Pangulingin East, Pangulingin West at Pangulingin Bata. Kasabay nito nagsagawa rin ang PCSO ng Medical at Dental Mission katuwang ang Lipa City Dental Chapter sa gymnasium ng Barangay Antipolo del Sur kung saan 155 residente ang nabigyan ng libreng konsultasyon, gamot, bunot ng ngipin at electrocardiogram. Bukod dito, 60 estudyante mula sa nasabing barangay ang nakatanggap din ng educational assistance mula sa ahensya. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Ronda Pilipinas. At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, ay hindi ka nila uurungan Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala sa ibang balita, umabot na sa record na 160.4 billion pesos ang kabuwang ipon ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Nitong 2025, mas mataas ng 21%, 21% kumpara noong 2024. Ayon sa Pag-ibig, ito na ang pinakamataas na savings collection sa kasaysayan ito na nagpapakita ng patuloy na pagtitiwala ng publiko sa kanilang mga programa. Ayon kay batay sa kanilang datos, malaki ang ambag ng voluntary savings sa paglago, lalo na sa ilalim ng Modified Pag-ibig 2 Savings Program na umabot sa 83.5 billion pesos. Ayon kay Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ang pagtaas ng ipon ay magpapalakas sa kakayahan ng ahensya na mag-alok ng mababang interes sa housing loans at suportahan ang pabahay program ng pamahalaan. Binigyan din ng Pag-ibig na mananatili silang maingat sa pamamahala ng pondo upang makapagbigay ng mataas na dividendo at masigurong matatag ang kinabukasan ng kanilang mga miyembro. Ronda Pilipinas. Samantala, report tayo, report. Wala pa tayong kakausapin. Laba. Nagbibigay ng fuel subsidy, pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle drivers. Nagpapatuloy. Halaga ng ayuda, posibleng mabago. Talaga? Bakit kailangan magbago? Ayon sa LTFRB, alamin natin ang report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Jen? Nagpapatuloy ngayong araw sa ilang lungsod sa Metro Manila ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Social Welfare and Development para sa mga tricycle driver. Layunin nitong makatulong sa sektor ng transportasyon na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Kaugnay nito ay nasa naman sa susunod na linggo rin ang rollout ng fuel subsidy program ng Department of Transportation, katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa oras na makakuha ang DOTR ng Notice to Cash Allocation. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, sa ngayon ay wala pang eksaktong halaga ng ayudang ipapamahagi at maaari pa itong magbago. Kung nung unang rollout, anya ay operator lamang ang beneficiary, sa kasalukuyan ay isasama na rin ang mga driver na makakatanggap ng subsidiya. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas TWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report. Teka muna, update muna tayo sa deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Z. Duterte. Alamin natin ang latest diyan sa nangyayari mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly? Dennis, sinimulan na ng House Committee on Justice ang impeachment preliminaries bilang bahagi na nagpapatuloy na proseso sa dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Batangas Representative Joey Luistro, ang chairman ng komite, kasama ang iba pang miyembro. Pero kanina, nung nagkaroon ng calling sa mga miyembro ay 26 pa lang yung nandoon, yung umattend sa pagpupulong ng komite. Pero mamaya din, titignan natin dahil masyado pumaga, baka madagdagan yung bilang ng mga miyembro ng komite. Napatignan na ang preliminary matters ay ikinasa para pag-aralan ang posibilidad na ipagpatuloy ang mga pagsinig kahit nakareseta ang Kongreso bilang pagsunod na rin sa kanilang tungkulin. Ayon kay Luistro, gagamitin nila ang huling araw ng sesyon para talakayin ang ilang procedural issues. Ngayong araw yun, Dennis, sa sentro ang komite sa paunang hakbang bilang yung entry of appearance ng mga abogado ni VP Sara. Partikular, sina Atty. Michael Powa at Reynald Monsayak na sinasabing maaari nga gawing testigo sa impeachment. Binigyan din ni Luistro na hindi pa ito ang paglilitis dahil aalamin muna nila
kung sufficient in grounds o sapat at may bigat ba yung mga nilalaman ng reklamo, yung mga offense na nakapaloob dun sa impeachment na inihain ng mga complainant at endorsers. Sakali namang matukoy na sufficiency in grounds, ay maaari nang simulan ang proper hearing o yung mini trial kung saan ay otorisado ang komite na asikasuhin ang mga masyon, request at iba pang patungkol sa ebidensya at testigo na ipipresenta ng bawat complainant at endorsers. Una nang sinabi ng kongresista na kanilang iisirik na sa plenaryo na kahintulutan silang magsagawa ng pagdinig kahit nakareses na ang Kongreso. Pero bilang tugon ng Kamara, Dennis, agad na inaprobahan yung House Resolution number 892 na inihain ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos kasama si House Minority Leader Marcelino Libanan. Pinagtibay ng Kamara yung resolusyon na magbibigay ng kapangyarihan sa komite na magsagawa ng pagdinig hinggil sa impeachment kahit na panahon na ng congressional break mula March 21 hanggang May 3. Ay May 4 magbabalik yung sesyon sa plenary ng Kamara. Sa ilalim ng panukala, bibigyang otorisasyon ang Justice Committee na ipatupad yung Section 8 ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings kaugnay ng proteksyon ng mga complainant at mga testigo sa mga reklamong impeachment laban kay VP Sara sakaling malagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Layo ng Kamara na hindi mabalam yung proseso ng impeachment maging ang trabaho ng Justice Panel. Kanina humabol na si Minority Leader Marcelino Libanan sa pagpupulong na ginagawa ngayon ng Justice Panel kasama si For Peace Party List Representative JC Abalos. Yun naman yung chairman ng House Committee on Ethics. At ngayon, nagsasalita ngayon si Representative Leila de Lima, yung isa sa endorsers ng ikatlong impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara. Mamaya alamin natin kung ano ba yung magiging resulta dahil Jelly. medyo... Oo. Yes, Dennis. Ikaw, matagal ka nang nagko-cover ng Congress. Itong ilan yung sinabi mo kanina? 26. May parating pa rin. Yes, Dennis, dahil may 35 Oo. o more than that, yung bilang ng kabuang miyembro ng Komite. Justice Committee. Yes, Oo. bukod pa dyan yung bilang ng ex-official members na dating naging miyembro ng Justice Panel. So malaki pagkakaiba nito nung last impeachment last year sa ngayon na nangyayari. Actually, sabi ni Congresswoman Jervin Registro, Oo. pareho lang yung gagawin nilang pagtukoy dahil kaugnay dun sa sufficient informing substance. Oo. Walang pinagkaiba sa ginawa nilang pagdinig dun sa naunang impeachment complaint kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, siguro dahil nadagdagan na at naaprobahan bilang sufficient informing substance, magpapatuloy yung pagdinig ng komite para naman tukuyin kung may bigat ba yung mga grounds na ilalatag ng mga complainant at endorsers. Oo. Pero I'm talking about yung last years na pinag-uusapan din sa sa Justice Committee, hindi sa ganong karami dahil 26 pa lang ang nandiyan na congressman na Jelly, tama? Oo. Dennis. Pero titignan natin kung baka madagdagan pa. Dahil yung madagdagan iba pa. kasi, yes, yung iba Dennis, nasa iba pang committee dahil nakatakda din silang magdinig kagaya ng ethics panel okay. na ngayon din didinggin kaugnay dun sa naging reklamo kay Congressman Jesus Bong Suntay, ngayon din gaganapin yung pagdinig. Okay. At sa iba pang mga committee nagawa din. Kaya kulang pa rin sa ngayon yung kabuang miyembro ng komite dahil may iba rin silang commitment sa iba pang pagdinig. Okay, maraming salamat Jelly. Balikan ka namin mamaya. Yes, very salamat. At yan ang latest update kaugnay sa nagaganap na pagpupulong yung pagdinig ng House Committee on Justice dito sa Kamara. Ito si Patrol 30. Jenny Mendez nag-uulat para sa hindi ng Mintadong Lakas sa DWIZ. Nagbabalik na ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Oy, at teka muna, maglutuan na ng ngayon ng tanghalian mga misis, meron akong reminder sa inyo, ha? Hindi lang pang LPG ang regas ko.
Ha? Hindi lang pang LPG ang Regasco dahil sila rin ay kaisa ng gobyerno laban sa mga illegal na aktibidad sa LPG industry tulad na lang ng illegal refilling at under-refilling na tinatawag na walang ibang dulot kundi pandaraya at kapahamakan sa consumers na tulad natin. Kaya iba talaga yung Regasco eh. Ibang-iba ang Regasco. Kung gusto nyo makasigurado, para sigurado, mag-Regasco. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. I-check ang product certification. Siguraduhin na ang LPG tank at accessories ay may Philippine Standard PS Mark. Sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas! Oras mo natin sa buong Pilipinas. 10 minuto na lang bago mag-11 ng morning. Presyo ng langis patuloy na binabantayan ng Marcos Admin. Alamin po natin ang report ni Patrol 3013, Gilbert Perdes. Gilbert? Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Anya nakadepende sa magiging takbo ng oil prices ang posibleng paggamit ng emergency powers para sa excise tax. Dagdag pa ni PBBM, mahirap ang desisyon agad dahil hindi pa tiyak ang epekto ng krisis sa Middle East. Sa ngayon, sinabi ng Pangulo na nananatiling normal naman ang supply ng petrolyo sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may taudalas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Game 3 ng NBL Finals arangkada na sa Camarines Sur. Naritong report. Sports. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Magtutuos muli ang Camsor Express sa Tikas Kapampangan sa Game 3 ng Best of 5 NBL Pilipinas President's Cup Finals sa March 20, 2026 sa Iriga City Sports Complex sa Camarines Sur, kung saan tabla sa 1-1 ang serye. Noong Game 1 ng laro, nagwagi ang Tikas Kapampangan sa 95-82 sa pangunguna ni Lancer Angelo Can na nagtala ng 23 puntos. Sa Game 2 naman, bumawi ang Camsor Express matapos talunin ng Tikas Kapampangan sa 104-101. Pinangunahan ni Verman magpantay ang kupunan sa kanyang 32 puntos habang naging susi ang clutch 3 ni Rufino Sablaon sa dulo ng laban. Layunin ng Camsor Express na makuha ang panalo upang makalamang sa serye at mapalapita sa kanilang unang kampyonato. Samantala, determinado naman ang Tikas Kapampangan na mabawi ang trono kahit nasa teritoryo ng kalaban. Magsisimula ang laro alas 5 ng hapon at mapapanood ng live sa Aliw Channel 23 at sa official social media pages ng NBL Pilipinas. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Donnie Pangilinan nag-request sa kanyang ama na bawas presyo sa kanilang gas station. Saan yung gas station na yan? Mapuntahan yan. Showbiz Balita mula kay Anton.
Para sa aking balitang showbiz, nagsuggest ang aktor na si Donnie Pangilinan sa kanyang ama na si Anthony Pangilinan na bawasan ang singil sa kanilang gasoline station sa Cavite. Batay sa social media post ni Anthony, personal nilang inassess ang posibleng epekto sa mga Pilipino ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga oil products sa bansa. Kaya't bilang tugon sa request ng kanyang anak at kagustuhang makatulong, nagpatupad ng 3 pisong bawas presyo sa diesel ang kanilang gas station. Agad naman itong umani ng papuri mula sa mga netizens dahil sa pagpapakita ng malasakit na mag-ama sa publiko. Giit ng ama ni Donnie, ipagpapatuloy nila ang bawas presyo hanggat kaya, kasabay ng panawagan nilang tumulong sa kapwa sa abot ng kanilang makakaya. At iyan aking balitang showbiz, past MP na metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Honda Pilipinas. Sinadyang hindi ibalik ang hiniram na gamit. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal itech. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Sinadyang hindi ibalik ang hiniram na gamit? Nako, bawal ito. Sa magkakaibigan, normal na lamang ang maghiraman ng gamit. Bukod lang sa pera. Ngunit paano kung pinangakuan kang ibabalik ka agad ito pero nag-aabang ka pala sa wala dahil walang balak ibalik sa'yo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 315 ng Revised Penal Code, maaari kang magsampa ng kasong estafa kung mapatutunayan mong una, pinahiram mo ang gamit. Pangalawa, may kasunduan na ibabalik ang gamit. Pangatlo, tumangging ibalik ang gamit sa kabila ng pagsingil. At pang-apat, may intensyon ang nanghiram na kunin ang gamit. Maaari mo ring kasuhan ang nanghiram ng qualified theft sa ilalim ng Article 310 ng Revised Penal Code kung mapatunayang kinuha ang tiwala mo para mahiram ang isang gamit at hindi na ito ibinalik. Ang sinumang mapatunayang nagkasala ay maaaring magmulta o mabilanggo depende sa gamit na kinuha. Bukod pa sa danyos para sa pinsala. Kaya huwag sirain ang pagkakaibigan dahil lamang sa hiniram na gamit. Kung hindi pa maibabalik, humingi na lang ng palugi, tumupad sa usapan para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Honda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Ang gasolina, pataas ng pataas. Pero ang ginhawa ng buhay, pababa ng pababa. Hindi naman. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayaran po susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Freddy Topacio and Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Upang magpaupo, siya'y nagtis, nakipag Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas.